girls' night. I could get used to late nights. Pwede ako magmuni-muni dito. Kasi gawin yung kote. Let's go. Hindi ako nape-pressure. My number one favorite area. Hello, hello! Welcome to our new apartment! Ano, tama ba yung hula nyo? Actually guys, itong apartment na to, hindi siya yung choice ng karamihan sa inyo. And I understand why. Kasi ang dami ko talagang kinot na clips from this apartment. Cause nung time na i-upload ko na siya, I was already thinking of signing the contract dito. Kaya parang feeling ko, ipapakita ko na lang siya sa inyo kapag na-sign ko na siya. So today, I'll tour you around our empty apartment and kung ba't ko siya napili, yung mga favorites ko about it, yung mga free amenities and all. So ayun, tara, let's go! Welcome to the dining room. So this is the dining space and over here guys, there's pababa. Will you look at that? This is free to use by tenants. And etong area na to, binubook siya. So if you have friends coming over, your family coming over, pwede nyo tong i-rent para dito kayo kumain, dito kayo mag-meeting, dito kayo mag-enjoy ng food delivery nyo para hindi na yun naiaakyat sa taas. And I highly appreciate that kasi ever since moving here, wala pa akong dining table, wala pa akong anything. And dito kami kumakain sa area na to. Di ba ang cute if ever meron ako ditong mini Christmas dinner? This is the common area for everyone na hindi kailangan i-book. Ayan, let's go downstairs. So, itong area na to, free to use. Nakakatuwa, may saksakan pa. I love that they have air purifier here. So, this is my number one favorite area in this whole building. As in, nung nakita ko to, sabi ko, hands down, sobrang gusto ko na mag-yes. Imagine nyo, you have a free kitchen area where you can cook. I can bake here. And dito naman mga kalan and all. Ayan na, may tablet pa dito. So if you wanna search yung recipes and all, tas dito kayo magluluto-luto. Dalawa yung kalan. Hindi nyo to kailangan i-preserve. Parang first come, first serve basis. And then after eating, pwede na kayong maghugas, diba? And another fun thing about this place, they have oven toaster for everyone. And then dalawang microwave oven. They have a rice cooker over here that you can use. Tapos kettle din as well. And then free water. Ngayon ko lang nalaman, meron din palang ice dito. Wow, ang saya. And here, everyone can use this refrigerator. Tada! So ayan, may makikita kayong meron people na nag-iiwan dito. This is actually, I think, a wine rack or pang drinks. So, ayan, pwede kayo mag-store ng mga ulam nyo dito kung puno na yung ref nyo doon sa room nyo. Grabe guys, imagine cooking here. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko as in, hindi lang ako marunong gumamit. Kung pinanood niyo yung vlog ni Ivan, magluluto sana kami kaso hindi namin alam paano gamitin. So, hindi natuloy. By the way, they have their own utensils here, cookingware that you can use as well. Nandun siya sa mga cabinets. Di ko na pinakita. But yes, you don't have to bring your own cooking material. Okay, so another thing na nagpaya sa akin is this laundry area. So they have wash and dry. Well, dalawa-dalawa lang siya, pero nakita nyo naman nandito ako on a random day, pero walang gumagamit masyado. Sobrang na-imagine ko na gagamitin ko to, and this is for use ng buong community, ng buong building, anytime. And ang nakakatuwa dito, may app kami for everyone. And makikita mo dun sa app kung ginagamit currently to. So at least hindi ko na kailangan bumaba kung alam kong may gumagamit pa. Kasi dun sa apartment natin, walang dryer. At least dito, if gusto ko mag-dry, I have a dryer. Haha. Next, we have this really nice training area or parang gym. Tapos nakakatuwa kasi merong wall climbing area, but you can't use it without a professional supervision. So usually they have activities here. So, magjo-join ka. Ina-announce naman siya sa app. Mga ino-open nila to. You can join. Tapos tuturuan ka nila paano to gamitin. It's still nice kasi may mga activities for the community which, for me, gusto ko yun.
magjo-join ako sa mga ganito. Bukod doon, meron din dito parang pilates, yoga for the community. So parang ang saya na na natuwa ako sa ganon. Dito sa site na to, they have 2 training rooms. Tara, tingnan natin yung training room number 2. Ooh! Ang cool! You have a mini training area dito. And usually guys, ibubook mo to. Free of charge naman, but you have to book it sa app pag gusto mo ng private and solo. So this is how it looks like. Merong TV dito, so you can watch YouTube videos or your workout videos. And then here you have parang mga weights. And ito, may mga mat. This one, guys, we have 2 treadmills over here and a parang cycle, no? And ayan siya, ang ganda. Nakakatuwa mag-treadmill kasi overlooking the city. And in the middle of the floors, usually they have this type of parang lounge area. So next, we have this working area. Super favorite ko rin tong area na to. Isa to sa mga sobrang nagpaya sa akin because behind the vlogs, I always rent sa mga co-working space. Tumatambay ako sa cafes kasi hindi ko alam bakit pero I'm much more productive working in a co-working area. Over here, anyone can just use it. So, ang saya kasi may mga saksakan na din. Very spacious table. Lagi niyo ako makikita dito. And nare-relax ako and I feel like I've accomplished a lot of tasks faster and better because I have this parang working area, which is nice kasi hindi pa ako nagmamadaling bumili ng furnitures and ng table kasi meron naman dito. Pakita ko lang sa inyo, ready na ako sa BTS Ticket War next year. Grabe, sobrang bilis. 1 Gbps, eto nga, 880 yung internet speed. And yes, free wifi all over the building. Free wifi din sa apartment natin. So, and another thing na super love ko about this area are these working rooms. This one naman, like yung mga personal training room sa gym, you can book it sa app again. This one very cute because they have whiteboards you can use for meetings. Tas isa to sa mga favorite ko. Ang saya! Beanbags! What? Pwede ako magmuni-muni dito, magbasa ng book. Dito sa side na to guys, merong printing area. May bayad, pero mura lang naman. 101 per black page. Ayan. Oh my God! You can borrow books here as well. Ala, ang ganda ng mga available books. They have it in English and Korean. Very nice. Let's go. This area, another area na napawaw kami. Actually, yung buong apartment hunting tour na to, nung tinur namin tong bahay na to, wala kaming nasabi kundi, wow, parang for us, may ganito palang apartment complex na nag-o-offer ng mga ganitong amenities dito sa Seoul. And yun nga, sabi nga ni Jun, parang too good to be true siya sometimes. And this area, also another open for everyone. First come, first serve lang din, pero free of charge. Ang saya kasi you can use the TV. Meron kami nakita one time, parang naglalaro sila ng Switch nila. So, pwede nyo dalhin yun dito. Ang sarap. Alam mo, tong sofa na to, sobrang comfy niya. Excited na akong tumambay dito and all. Wala, natutuwa lang ako. And this area naman, music something siya, I think. Speaker ata to. Anyway, hindi ko na maalala eh. Oh my God, may guitar. Tol, haranayin mo. What? Siguro kung hindi ko to kinat, ito rin yung favorite nyo. So, these are parang board games that you can use para mag-play-play dito, di ba? Play-play. And pag may mga ganyan, ibig sabihin hindi yan sa atin. Parang may nakaiwan or may may-ari niyang iba. This one is a resting area. Tapos meron ditong magandang view ata. Tapos, alam mo, dream ko to eh, na magkaroon ng akong ganito nung sa bahay ko. Ah, sarap! Ay, sabi ko sa inyo, hindi ko na kailangan bumili ng furniture. Parang di ako nape-pressure bumili ng furniture. The past weeks, lagi lang kami tumatambay kung saan man. Ito, meeting de avance. So, to my friends, saya, excited na ako. And this one naman is everyone can use area. Nag-work na rin ako dito a few days back. Nag-enjoy ako. Nakaka-relax siya. Welcome to our very nice building.
I think last but not the least na sobrang na-appreciate ko. May storage pa. Wait lang, hindi pa pala last. Isa sa mga na-appreciate ko. Ang dami. Dito, meron sariling area yung waste. Ayan, may disposal area dito talaga na nakasegregate na siya. And hindi siya smelly at all, guys. Super ayos talaga. Well-maintained. Yan yung food waste, yung yellow food waste bin na yan. And ang masasabi ko about it is, meron siyang bayad. Actually, nung una sabi ko, ba't may bayad? Pero na-appreciate ko siya. So, kasi ever since moving here din, talagang kahit isang butil ng rice, talagang simot sarap talaga. Like, wala talagang waste ng food. Kasi nga, ayaw namin magbayad. Mapipilitan kang ubusin yung food or wag talagang magsayang ng food. Which is, kahit naman wala yan, dapat talaga hindi tayo nagsasayang ng food. So, parang kinikilo siya. So, kung ilang kilo yung food waste mo, may bayad, ganun. And then, last na sobrang nakaka-happy na naman. Wow. Diba? Sobrang cool. Meron silang mga storage spaces dito. And then, you can put here yung mga hindi nyo gagamitin. So, tchanan! Andito yung mga maleta natin na hindi ginagamit na. So, para hindi siya naka-display dun sa house. Tapos, Mami Heidi, kung nakikita mo, mga damit mo yan. O, diba? Ang saya that they have storage space. And basically, that's it for our tour. Yung baba na yun, they have a parang rooftop where you can walk your dogs, ganyan, or chill. Ayun, may mga table dyan. And now, welcome to our new home! Okay, kakat ko na kasi na-film ko na yung empty apartment tour. Roll it! Yan, sige, magkalat kayo. Sprinkle! First things first, we have rice and salt. Okay, so welcome to our empty apartment tour. Grabe, sobrang excited ko. Pinipigilan ko yung ka-OA-yan ko sa excitement. And, pasigaw ng konti. I'm so excited. I can't believe I'm doing this. Welcome to our new home, our second apartment here living in Korea. Without further ado, let's start with the tour. Pasok nyo ng main door, you will see this area. So basically, this is the receiving area. We have a full-length mirror here, which is our shoe cabinet, drawer for essentials, and then fire extinguisher. Dito sa baba ay umbrella, parang holder or something. And this one is actually a sliding door to our walk-in closet. So when you enter, this is how it looks like. I'm so happy. Grabe, ang taas ng ceiling, which is a dream for me. I always wanted to live in a high-rise building with big windows and high ceiling. So, ang saya-saya ko talaga dito. And nakakatuwa kasi ang daming cabinets. It's 4 cabinets. Ito, cabinet din to. Same lang yung layout ng cabinet. And napapaganon ako, guys, kasi sobrang taas ng araw. Yung windows is almost floor to ceiling. So, ito sa inyo. Okay, binaliktad ko yung camera. This is the window. Hindi inabot ng camera. Sobrang taas talaga. The moment I walked into this apartment, I knew that I actually like it. And it took me a long time to sign. I checked a lot of apartments first and asked for signs if this is the one. Pero mamaya, ikikwento ko sa inyo kung bakit ito yung perfect apartment. So over here, we have this cabinet. So mayroon siya dito. Of course, this is the usual. Merong storage area doon. Pwede yung mga boxes. And then dito, sabitan ng damit, of course. And over here is our drawers. Dalawa yung drawer. So, perfection. Grabe yung lighting dito. Super perfect for me as a content creator. Thank you! This is the main door. Ito yung closet. When you walk like this. Uy! Sabi mo talaga! Alam niyo ba pangarap ko itong gantong hallway? Hindi ko nalalaman kung saan ko siya nakita. Pero parang vibes kami ng hallway na to. This one is a cabinet with a lot of shelves.
One thing I really like about this house is it has a lot of storage. I feel like pinag-isipan talaga. Feeling ko saktong-sakto yung storage sa need ko right now. Of all the apartments I saw, ito yung may pinakamaraming storage na hindi ko na kailangan bumili ng mga cabinet. And over here, we have another cabinet. Diba grabe? Sobrang na-utilize talaga yung spaces dito. So parang feeling ko wala masyadong awkward space tong apartment na to. Eh, parang ang laki-laki ng living space niya compared sa lahat ng nakita ko. Kung makikita nyo, may rod siya. It looks exactly the same sa layout nung nasa walk-in closet natin. Ito ay ang ating refrigerator! Guys, na-mention ko ba na pangarap ko na yung ref ay nakatago sa cabinet? Kasi sobrang pangarap ko siya. It's giving international. International! So parang aliw na aliw ako nung first time ko makita to na ref pala siya. Down below is the freezer. Ref din to, tapos freezer yung baba. Over here is our kitchen. Honestly, yung kitchen is, for me, nice naman siya. But if babalikan ko yung mga dreams and goals ko, isa to sa mga kinapos ng apartment, which is, ang dream natin is sana may counter yung kitchen or may parang center island yung kitchen. Kasi ang saya na magluto-luto ng may center island. Sa lahat ng apartment na na-hot natin, nag-visit natin, I feel like ito yung pinaka nag-resonate ng kitchen design sa akin. It's wood and cream. I like na brown siya. Cute siya, parang naging accent. And imagine ko meron ako dyan parang dahon-dahon, dito nakapatong yung mga fika-fika natin, aesthetic natin na pot, ganyan, ang cute. And another thing, kaya hindi ako agad nag-yes sa apartment na to guys, it's because of washer lang yung meron, which is I've mentioned sa tour natin na dito pala sa Korea, rare ang merong dryer and washer sa mga apartments na pinaparent. So, eto, ayan, naabutan natin na ang apartment natin ngayon, washer lang. So, pag nag-dry tayo, sasampay-sampay tayo dito, which is okay lang naman sa akin. Wala naman akong issue doon. Pero, the good thing is, kahit alam ko gusto niyo yung 44B kasi nga libre yung laban all, meron din silang area for washing and dryer. Grabe yung windows natin. Nakita niyo ba? Parang tatlong ako or dalawang ako. Ito. And, ito talaga yung pinaka nagpa-wow sa akin sa apartment. Will you look at this floor to almost ceiling windows? These large windows, guys. Alam niyo ba, sobrang pangarap ko lang to, but I never thought that this kind of apartment exists in Seoul. And somewhere na favorite place ko din. So, fun fact, this apartment, guys, is just a 10-minute walk, 2 hours soon-to-be school. And yung gustong school din ni June, sobrang lapit lang here. 20-minute walk, so around 15 minutes by bus or parang transportation. Alam niyo, pag iniisip ko, yung rent prices dun sa ibang apartment na gusto natin, pag in-add mo na rin yung commute time, tapos yung presyo ng commute, ibang areas yun guys, magko-Korean pa ako, which is basically parang yung express trains dito. Parang 200 one way, so parang 400 din per day. And eto, parang hindi ko na kailangan gumastos kasi kita-kita ko nga yung school building ko dito. Ayun. Actually guys, fun fact, we didn't immediately say yes to this apartment. Ang tagal namin pinag-isipan kasi, una sa lahat, nakikita niyo ba ito? Meron siyang dalawang loft. Pinapangarap kong tumira sa loft-style apartment dito sa Korea. Hindi ganitong loft sana. Like parang loft. Ano ba? Pero kasi, yan lang yung rooms dito. So parang yung bed space, yung bedroom technically, is these two areas where I feel like it's not so private and mababa siya. Pero, at the end of the day, na-realize ko na parang ang perfect din naman ng size ng loft. Hindi siya yung loft na kailangan kong maglakad ng mahaba tulad ng ibang apartments na nakita natin. Di ba parang ultimately no talaga kasi ang hirap yung muko. Eto guys, makakatayo ako hanggang bago mag-bed. Pagdating dun sa area ng bed, parang igagapang mo na, tapos diretso higa ka na kasi, which is, usually, hindi naman tayo tumatayo sa bed, di ba? So parang feeling ko okay na rin siya. And I feel like it's better that way kasi kapag gising na ako, at least hindi na ako magla-lounge pa sa bedroom. I'll be able to live, diba? Nandito ako sa living space with my dog.
I can go to the dining space para kumain na, magluto na. Diba? Hanggang dito nakakatayo pa ako. Actually, hanggang dito nakakatayo pa rin ako. Dito, tayo pa din. Maliit ako eh! So, hanggang dito, nakakatayo ako. And honestly, guys, etong area na to, bed space na talaga siya. I think yung extra space na lang would be this area, this side. Which is, naisip ko, pwede namang open space na lang. Or pwede din naman maglagay ng mini, like, side table para lalagyan na lang ng phone or ng mga importanteng bagay like yung journal or something. And makeup. Itong area na to is the bed. So, di ba, pagkahagdan mo, bed na agad. So, naisip ko talaga, carry bumiti talaga siya, guys. As in, manageable siya. And over there is another loft, which is exactly the same as this one. The same lang talaga sila. So, technically, parang 2 bedrooms to. 2 bedrooms. Dalawang loft. So, dalawang double bed yung kasha. Although it's sad to not have a private bedroom, I feel like it's nice to have more living space. Quick story time about this apartment. Honestly, this is not in the list. As in, wala siya sa spreadsheet. Gabing-gabi na yun, para madaling araw na si June, hindi niya tinitigilang mag-scroll sa, saan mo ba ito nahanap to? Chickbang ba? Chickbang na app. And then, bigla niya akong kinalabit. Sabi niya, tingnan mo to, ang ganda. Tapos parang feeling ko, fake yung photo. Gets mo ba? But parang feeling ko, sige, feeling ko luma na yan, ganyan, ganun. And nung nakita ko tong large windows na to, I thought it was the building, like it was the lobby. Kasi normally dun sa mga listings, sinasama yung mga amenities, yung itsura ng building. So hindi ko naisip ever na ito yung apartment. So parang hindi ko masyado pinapasi doon. Hindi ko nga siya nilingon at all. Like parang gumanon lang ako. Tapos sige, try mo ako magre-reply. Kasi mag-i-inquire ka and then i-entertain ka nila kung available pa or naman. Sabi ko, sige, tingnan natin. Pero that time, parang hindi siya yung nasa parang priority namin. And parang feeling ko, hindi siya yung apartment na mag-yes ako or mag-end up ako. Ito ay toilet space. I don't know why some Koreans, non-negotiable nila, na dapat daw yung shower area and yung parang toilet is magkahiwalay. So, this apartment, magkahiwalay siya. And happy ako sa CR kasi of mine to have this nice parang mirror space. Tapos dito ang daming lalagyanan for my skincare. And also, na-happy ako kasi I think first time ko magkaroon talaga ng malaking space for skincare na nandito at hindi nakakalat sa desk space ko, di ba guys? And dito din, meron pang mga shelves. Dito, shelves din yan and all. Also, finally, sa dati-dating apartment, we didn't have this divider. So, sometimes, natutubigan pati yung toilet space. Yung buong CR talaga, pag naligo ka, basa talaga siya. This one, it has a divider. And ito na yung shower area. Yan. And this is the toilet. Ito. Dito. Wala nang bidet, pero dahil may binili tayong bidet, i-recycle natin yung, uninstall natin yung doon, and i-install ni June here. So, that's it. Over here, as I hindi mahilig magkalikot ng person, and not so techy, ito ay mga kung ano-ano kiniklik dito sa apartment na to, which is high-tech. High-tech siya, guys. Hindi nakakaliw siya kasi I can control everything through the app. At the same time, kung nalimutan ko yung aircon or yung ilaw, tapos nasa subway na ako, I can just turn it off, on, whatever. Pero aside from that, ang ganda na itong tablet na to kasi lahat nandito. Like, magkano na yung kuryente ko, magkano na yung tubig ko, something like that. They're very, very transparent. Makikita mo yung usage mo. What I like most about this building, I think, sa lahat ng building and apartment na napuntahan namin, ang ganda ng security nila dito. Hindi talaga kayo basta-basta makakapasok. May makapasok man is merong camera dun sa labas ng pinto. Nagtagal ka sa labas ng main door natin, mapipicturean ka automatically a few seconds of being there. So parang gets, may copy na agad ng face, ng tao, ganyan. Although wala namang ganun dito, hindi naman din, wala lang, hanash lang yun. Pero I feel like yung security nila and yung care nila for their tenants is at the maximum so far. Tingnan natin. Feeling ko din guys, sobrang importante na ma-visit nyo yung mismong apartment more than the videos and photos. Yung nasa picture to, nung pinakita sa akin to ni June, talagang parang sakas lang siya. Ganun, parang feeling ko nga, parang maliit lang yan, hindi yan yung living space, window yan ng building and all. Pero it turns out really nice and ang ganda nung
finish. Very solido. And alam mo yung building na hindi hahanginan basta-basta. Because mafe-feel mo yun eh. Kapag nagpunta ka sa isang condominium, parang saks lang yung finish, saks lang yung pagkakagawa, parang gano'n gets. Basically, this is our new apartment. I'm so excited. We're getting the movers ready. And mag-move na tayo. Ilalagay na natin yung mga gamit natin dito at magkakaalaman na tayo. Gusto mo ba kayo here or dito? Diyan muna. Pero matatakpan kasi ito eh. Dito na lang natin lang. Ako na. O gusto mo video-videoan ka? What? Video-video? Tulong ako guys ha. Video-video daw ako. Welcome to our new place, mate. Grabe ang saya ng luto-lutuan ko dito. Luto-lutuan. Tingnan niyo guys. Saya guys, sobrang saya na activity na to. Enjoy ako, like pwede ko ito gawin lagi, ganun lang to. Hope you try this out. Book this via Klook. Sobrang daming perfume making class sa Klook. This one is Dot Note, the same one as yung ginawa namin nila Baki and Ivan. But this time we are in Hongdae. Yun ay Gangnam area. So, depende sa yung gusto. But I like Hongdae, mas fresh yung vibe kasi dark yung sa Gangnam. 햇살에 알람보다 빨리 하품하며 일어나 Done with our activity of the day. Ang saya sobra na gusto namin umulit-ulit. Sobrang nag-enjoy ako sa perfume making. I swear, nakaka-relax siya. Ang saya niya. Oh my God! Nandito siya! Ang cool! Guys, nandito siya! Ang cool! Ayun siya. Yum! Let's try! Parang iba. Iba sa vibe ni... Ano to? Masulat? Classic na unique siya. We're here in Costco. If you remember guys, may membership tayo dito. Tapos tinur ko na kayo dito. Kasi nag-research kami and gusto ko yung steam na parang vacuum. I want to deep clean the house properly. Although yung management natin, may free cleaning services tayo. Once a month, I personally like cleaning it myself. Alam niyo yan kasi may asthma ako, allergic ako sa dust. And gusto ko malinis yung house kasi nabasa namin yung mga magagandang vacuum minsan available dito. So, that's one of our agenda. Second agenda is yung bidet natin. We bought it here and yung brand is parang naka-station here. So, ask namin kung pwede nilang i-professionally install. Nakakamiss mag-Costco. Tara, Costco tayo. Ay, may papakita pala ako sa inyo na sobrang kinakaadikan ko recently. Ganito na mga kinakaadikan natin yan. Tada! I think these are laundry capsules or laundry disc. Ganyan yung itsura niya and isasama mo na siya sa washing machine kasama siya ng mga damit. Ganyan siya. Honestly, for me, they're the best. Ang sarap, ang ganda ng damit ko after that. Nag-e-enjoy ako sa mga capsule emerald. Ito. Ito yung itsura niya. See? This is how it looks like over here. Vegan capsule detergent naman siya. This one naman from Kirkland. Ayan stain fighting emerald siya. Anyway, if meron sa Philippines, please try it. Ay, actually, meron sa Shopee. Lakad-lakad tayo. Gusto ko yung mga panglinis ng bahay kasi... Ito! Oh my gosh! Scrub Mommy. Cute! And this one naman is Scrub Daddy. Ang cute! Scrub Mommy and Scrub Daddy. Ano pinagkaiba? May inaabot na po ang ating Hindi pang ano yun. Ano to? May mga table, pag may mga lunch. Ang cute! Sige. Si Scrub Mommy,
Malambot likod. yung likod. Unlike kay Scrub Daddy. Si Scrub Daddy naman, literal na pang scrub. Oo, ayun guys, scrub lang siya. So, dun tayo kay Scrub Mommy. Ito naman si Dish Daddy. Bakit ang cute ng mga name? Yun mga pang dish. Ito yung itsura niya. This is how it looks like. And you can replace it ng ganito. Ito naman siya. Ang dami! Ang daming panglinis. Disposable siya na cleaner ng mga, ayan, sink. I love. Naku, favorite yan ni Mamang, yung mga ganyan. Alam mo, bored ako dito dati sa area na to. Pero ngayon, I'm on it. Siguro kasi bago yung bahay and hindi siya old. So gusto ko siyang i-maintain. Mami, ang cute! Binigyan pa tayo ng freebie. Ayan siya. May free tayo. Dami ito yung mga flushable. Flushable na tissue paper. Or wipes. Ang bigat niya. Mabigat siya. This is how it looks like. Binigyan tayo ng freebie ni Auntie. Ang saya. Thank you po. Wow, ang P-pads. Kirkland. Branded. Cute! Pang mga dogs. Mga treats. Instead of bumili ng bottled water, ito na si Brita. It's actually a water filter jug. So, hindi ko na kailangan bumili na bottled water. Ayun lang ako natuwa sa mga ganito. Paano? Walang laman yung natin, bahay. Ang cute! Luto-lutuan! Ang cute naman ng mga mugs na to. Cute! Oh my God! Aralin ko rin tong how to store yung mga vegetables properly. Ito yung mga ginagamit nila. Oh my God! And this one is what I like. Gusto ko to guys kasi automatic siya. Pag kinlik mo to, automatic na lalabas na yung salt. Electric grinder siya. Ang cool. Salt and pepper electric grinder. Alam nyo, meron ito sa Shopee, mas mura. TBH, ngayon lang ako naging interesado sa mga ganito. Kasi before, fully furnished tayo. So, hindi ko kailangan bumili. Ngayon parang kakaaliw. Saya dito. Kulang na lang ang pera. We have vacuum sealing bags. So you can seal or store your food properly. And this one naman is yung sealing system. Guys, I really need this. Oh my God, ang happy ko! Ito yung uso ngayon dito sa Korea. This is how it looks like. Ayun, nasasabit siya sa kung saan man. So nice. And nadidikit siya. Here in Costco, they also have a lot of skincare sets. Ayan mga set yung uso dito. All of the popular Korean brands, beauty brands like this one from Mediheal. And this one, the Dokdo Cleanser from Round Lab. They have this on set. Itong vitamin C, something from Japan. They have it here. Everything they actually have. Ayun, nakaka-happy pumunta dito but you need membership. So if you have from Canada or yung ibang Costco membership nyo, you can use it here. Ako nagpa-member ako for 43,000 won. Oh my God! What a dream! Hello Shark, please sponsor me. Really, really happy with today's Costco trip. Mas na-appreciate ko yung Costco kasi last time parang wala naman ako masyadong kailangan bilhin here. Ang in-order natin ay moving out meal. Ay, moving in meal. Bakit nga ulit may ganyan? Bakit nga ulit to? Basta sabi nila, good luck daw to, jajang yun, tansuyo. Congrats guys!